at ni Boss Elmar. Ito magkama ito. So magandang araw mga kabonsay. Narito na muli tayo. Ngayon, mga kabonsay, ito yung materialis na bougainvillea na hinukay ko kanina sa tabi ng kalsada kanina umaga lang. Widening kasi, road widening project ng gobyerno at marami ang nasasagasaan ng mga halaman. So, marami kasi hindi alam kung anong kapakinabangan ng ganitong klaseng mga puno o mga halaman. Tinatapon na lang nila yan. Ang ginawa ko, pinuntahan ko, and then binili ko ito sa murang halaga at pagagandahin ko ng matalagahan. So ngayon, lilinisin ko to para nasa ganun may tanim natin ng maayos. Dalawang puno kasi ito eh. Ito yung isa, ito yung padalawa. So nag-overlap na sa ilalim ng lupa habang lumipas sa maraming panahon na siya nakatanim doon. So paghiwalay natin yung dalawang puno yan na nag-overlap para na sa ganun magamit natin ang dalawang materialis ng ganito. Actually marami pang materialis tayo makukuha dito, hindi lang itong dalawang ito kasi marami tayong aalisin ng mga trunk dito. So, alisin natin yung mga hindi kailangan. So alam niyo mga kabonsay, malaking kapakinabangan din itong pag-bonsai. Alam mo bakit? Sa halip na yung mga halaman na nadidisregard na, napapabayaan na mawalang saysay na lang ang kanilang mga halaga. So dahil sa aming mga bonsai enthusiast, mga nahihilig sa pag-bonsai, nabibigyan buhay muli yung mga halamang nadidisregard na napapabayaan na. So sa isang banda dapat suportahan din natin ang mga magbubonsai. Kasi alam nyo, marami ang gusto magbonsai. Marami ang napapahilig na sa panahon ngayon. Nawiwili na mag-alaga at gumawa ng mga bonsai na halaman. Pero hindi naman lahat kaya, sapagkat nangangailangan din ng training at skills pagbubonsai. Simple, sasabihin iba, winawire lang naman yan eh. Pinuputo lang yung major na ugat. And then, ayan na, may bonsai ka na. So, sa isang aspeto, isa sa mga aspeto o pamamaraan na ginagawa sa pagbubonsai. Pero ang ibig sabihin kanina dito, itong mga ganitong klase ng materials na usually pababayanan lang to pagtaas mo kain sa tabi ng daan, itatapon, matutuyo, mamamatay. So ang ginagawa namin, kinukuha namin sila, binibili namin, and then inaalagaan namin, binubuhay, binibigyang buhay talaga. Magmumukha siya isang bagong puno na napakaganda at lumalabas yung kanyang kapakinabangan at halaga bilang isang halaman. So ayan mga kabonsai, napaghiwalay ko yung dalawa. Ito yung una. Kung titingnan mo, kala mo walang silbi lang, no? Diba?
So mula dito makaka-create tayo ng napakagandang bonsai. So mula dito. So gaya ng nauna ko na nasabi, marami tayong magagawang materyales mula dito sa isang punong ito. Itong mga pinuputol ko ito, itong mga cuttings na pinatawag, mapapasuloy natin ang panibagong puno ito. So kung mapapansin nyo mga kabonsai, isang napakagandang materyales na makikreate natin mula dito. Okay. Ito, isang materyales na rin ito mapapakinabangan natin, mapapasuli natin to. No? So marami tayong mapoproduce na bubuhayin na bougainvillea, no? Yung parts nitong bougainvillea na ito. Nakakala natin wala nang kapakinabangan. Kasi nyo, dito tayo kukuha ng panibagong form. No? Para hubugin to. Kung bonsai style na gagawin natin dito. Dito tayo magsasimula. Okay? Marami tayong materyales na na-produce mula sa kaninang puno na pinicturean ko, na pinicture natin kanina. O, diba? May mga gandang materials tayong na napalutang kung mapapansin niyo ang mga bonsai. Diba? So ito ang mga nilinisin natin materials para mag-create tayo ng napakagandang bonsai na bougainvillea. O, ito pa. So hindi ito mahirap buhayin ng mga ito. Kasi meron silang mga ugat. May mga panimula na. And besides, mga kabonsai, hindi mahirap buhayin ang bougainvillea. Hindi siya mahirap buhayin. Kaya isa sa napakagandang materyales ang bougainvillea para gawin bonsai. So tsaga-tsaga lang. Ganyan talaga. It takes time bago ka makapagpasuli ng mga branches na bago, mga shoots na pagmumula ng bagong branches na i-develop natin para maging isang napakagandang bonsai plant. So ilan ba na-produce natin? 1, 2, 3, 4, 5. Kaya pa ang higit dito kasi pwede natin patuloy itong mga branches para buhayin at gawing mga bagong materials. Informal upright style ng bonsai. So yan mga kabonsai, initially yan yung mga napalutang nating materyales na gagamitin natin para sa ating bonsai plant. YouTubers, if you like this video, just click here to subscribe. Don't forget to hit the notification bell for more updates.